Nagkubli ang lalaki sa isang kuweba at nakamit ang lakas na katumbas ng buong buhay na pagsasanay. Pero nang makita niya ulit ang liwanag, ang una niyang naisip ay tapusin ang master na nagturo sa kanya ng lahat. Dahil ang inaakala nilang sagradong pagsasanay para iligtas ang mundo ay isa lang palang pakana para gamitin sila laban sa Hellgate na kinatatakutan ng lahat. Matagal nang may kumakalat na alamat sa mundo ng martial arts. Sinasabing may nakatagong kuweba sa bundok Haiyan. Nasa loob nito hindi lang ang martial arts ng pinakakakaibang nilalang sa Jianghu, si Kyonghaijia, kundi pati na rin ang isang lihim na sandata na iniwan niya. Dahil dito, dumagsa ang mga paksyon mula sa iba't ibang panigpatungo sa bundok Haiyan at tahimik na nagsimula ang isang bagong alitan. Sa sandaling iyon, kasabay ng dagundong ng liwanag ng espada, biglang nahati sa dalawa ang isang matayog na tuktok. Habang dahan-dahang nawawala ang usok, isang pasukan ng kuweba ang lumitaw sa paanan ng bundok. Isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa kalaliman. May hawak na espada ang lalaki. Hindi niya napigilang bumulong, sa wakas, nakalabas na ako. Totoo nga palang asul ang langit. Pero kahit anong pilit niya, hindi niya matandaan kung paano siya nakapasok sa kuweba. Dahil kaya sa impact noong tumakas siya, kaya nawalan siya ng alaala. Kahit na, dala ng puot na nag-aalab sa kanyang puso, isinumpan niyang babawiin niya ang mga alaalang iyon. Ang pinakamaaga niyang alaala ay noong 10 taong gulang pa lang siya. Ako si Kyonghaijia. Maaaring hindi niyo ito maintindihan ngayon, pero sa loob ng 10 taon, ililigtas niyo ang mundo. Nang araw na yon, tinipo ni Kyonghaijia ang 100 bata at isa sa kanila si Hayoung-woo. Hanggang ngayon, nakikita pa rin niya ang mga matang iyon na sapat ang lamig para palamigin ang pinakaloob-looban ng kanyang mga buto. Ang kailangan niyo lang gawin ay sundin ang utos ko. At para sa mga hangal na mag-iisip tumakas, natabunan na ng malalaking bato ang pasukan ng kuweba. Kung may makapasok, magiging sakuna yon, hindi ba? At doon nagsimula ang pagsasanay sa ngalan ng pagliligtas sa mundo. Mula sa paraan ng kanilang pagkain hanggang sa paglakad. Bawat kilos ay idinidikta ni Kyonghaijia. Ang unang teknike na natutunan nila ay ang 3 talents key art, na kayang humigop ng enerhiya ng langit, lupa, at tao ng sabay-sabay. Sumunod ang 3 talents sword art. At sa huli, ang 3 talent step. Makalipas ang 3 taon, muli silang ipinatawag ni Kyonghaijia. Ang mga sining na ibinigay ko sa inyo ay sapat na para maabot ang antas ng isang martial god. Sa natitirang 7 taon, paghusayin nyo ito hanggang sa maging perpekto. Ngayon, itulak nyo ang pinto at harapin ang sakuna. Dapat kayong magpatuloy sa pagsasanay, patuloy na lumakas sa loob. At kaya sumunod sila, pumasok sa pinto. Noong una, tinakot sila ng kakaibang hamog na bumabalot sa kuweba, pero nalaman din nilang ito ay puro condensed ki lang. Dahil dito, mabilis na lumakas ang kanilang lakas. Pero dahil naging napakalakas ng kanilang aura, napilitang bumukas ang Hellgate. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang isang brutal na laban para mabuhay na tumagal ng maraming taon. Bagamat ang martial arts na itinuro ni Kyonghaijia ay higit na mas malakas kaysa sa anumang alam nila sa loob ng kuweba. Sa huli, isang tao lang ang nakaligtas. Ang taong iyon ay Sixianhai. Pagkatapos, nagtungo Hayoung-woo sa isang tavern. Agad na nakuha ng kanyang presensya ang atensyon ng isang dalaga. Ang anak na babae ng pinuno ng Jo Manor, si Jo Soyoung. Kuya, tingnan mo ang lalaking iyon. May dala siyang espada, pero walang kaluban. Nagtaka rin si Jo-in, bagamat mukhang kakaiba ang espada. Hindi nagtagal, isang mainit na mangkok ng noodle soup ang inilagay sa harap ni Hayoung-woo. Napaisip siya, gaano nakatagal mula nang makakita siya ng desenteng pagkain na tulad nito. Napakakomportable ng init na parabang matutunaw siya. Sa kabilang banda, patuloy siyang pinapanood ni Jo Sholam. Bakit niya binibigyan ng ganoong atensyon ang lalaking iyon? Nang matapos siyang kumain, lumapit ang waiter. Sir, 5 copper coins po. Nang marinig ito, biglang natigilan si Hayoung-woo, nakalimutan niyang kailangan ng pera para sa mga bagay. Magalang pa rin ang tono ng waiter. Sir, nagbibiro lang po siguro kayo na kung kumain kayo, dapat kayong magbayad. Pero nang seryosong sumagot si Hayoung-woo na wala siya, nawalan na ng pasensya ang waiter. Kung ganoon, iwanan mo ang espada sa baywang mo para pambayad. Agad na tumanggi si Hayoung-woo. Ang espadang ito ay pinaghirapan gamit ang buhay ng maraming kaibigan. Sumabog sa galit ang waiter. Plano mo bang kumain ng libre mula pa sa simula? Isang payat na kamay na parang jade ang inilahad, may hawak na supot ng pera. Si Jo Sholam yun. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Matapos maayos ang usapin, dahan-dahang lumapit sa kanya si Hayoung-woo. Balak niyang may sabihin, pero wala siyang mahanap na salitang babagay sa sandali. Sa huli, tumalikod na lang siya at tahimik na umalis sa tavern. Habang pinapanood ang papalayong si Hayoung-woo, sa wakas ay naintindihan ni Jo Sholam kung ano ang bumabagabag sa kanya. Ang tingin sa kanyang mga mata ay parang sa isang bata na unang beses nakikita ang mundo. Pero, binaliwala ito ni Jo-in, sinabing ni hindi man lang siya nagpasalamat at malamang ay isa lang siyang walang utang na loob na palaboy o talagang walang pera. Higit pa roon, dagdag niya, tila walang kahit katiting na inner energy ang lalaki. Gayunpaman, malinaw na hindi ordinaryong sandata ang espadang iyon. Sa isipin iyon, si Joya.
Biglang nagbago ang ekspresyon ni Olam. Isa nga itong tanyag na sandata. Ang pagdadala nito ng walang kaluban ay tiyak na mag-aanyaya ng gulo. Kailangan ko siyang sundan para masigurong ayos lang siya. Hindi ko pwedeng baliwalain lang ito. Kailangan niya talaga ng kaluban. Agad siyang pinigilan ng kanyang kapatid na nagbabala na hindi niya kilala ang lalaki, at sa kabastusan nito, malamang masasayang lang ang kabaitan niya. Sinubukan pang mangatwiran ni Joe Sholam, pero naunang nagsalita ang pinuno ng Escort Bureau sa ilalim ng Joe Manor, na sumasang-ayon kay Joe-in. Masyadong mapanganib kung hihiwalay tayo sa grupo ngayon, lalo na't malapit nang dumating ang pinuno ng alyansa. Dahil kahit ang Bureau Chief ay laban sa kanya, walang nagawa si Joe Sholam kundi manatili. Pagsapit ng takip silim, unti-unting napuno ng mga bisita ang tavern. Talagang kahanga-hanga ang puwersa ng Martial Alliance. Ayon sa Bureau Chief, ito ay dahil dumating din sa Mount Haiyan sina Sadu Ryan at ang Greenwood faction. Gayunpaman, alam na alam niyang ang tunay na dahilan kung bakit marami ang nagtipon ay ang reputasyon ng lalaking iyon. Ang pinakadakilang siraulo sa kasaysayan ng martial arts, si Kyung Ija, ay kilala sa kanyang walang kapantay na talento at kasanayan sa mga mekanismo at pormasyon. Sa kanyang mga huling taon, lumikha siya ng isang teknike na tinatawag na Flashing Shadow Blade, na yumanig sa buong mundo ng martial arts. Pagkatapos, gumamit siya ng kakaibang paraan na pinagsasama ang mga mekanismo at pormasyon para ipasa ang kanyang sining sa isang palaboy na eskrimador. Ginawa siyang walang kapantay na eksperto sa loob lamang ng 3 taon. Bagamat ang martial artist na yon ay kalaunang tinawag na kaaway ng martial world at nagkaroon ng malagim na wakas, lalo lang naging alamat si Kyung-aija dahil sa insidente. Maraming sekta ang nagpadala ng mga tao para hanapin siya, ngunit bigla siyang naglaho na parang bula. Ngayong nakuha ng Joe Manor ang isang treasure map na naglalaman ng martial arts ni Kyung-aija, natural lang na sa kanila mapunta ang atensyon ng buong martial world. Habang iniisip ito, muli niya silang pinaalalahanan na pinagkatiwalaan siya ng pinuno ng Joe Manor na samahan sila. Kaya't malabong magkaroon ng malaking gulo. Gayunpaman, dapat silang manatiling mapagbantay dahil ang mundo ay puno ng mga di inaasahan. Samantala, iniisip pa rin ni Hyunwoo ang tanong na yon. Dahil tinulungan siya nito, naisip niyang dapat siyang bumalik at magpasalamat ng maayos. Noon din, isang bahagi ng nakaraan ang muling sumagi sa kanyang isipan. Hyunwoo, aalis na tayo rito. At kapag nakaalis na tayo, gagawin natin ang lahat ng hindi natin nagawa. At ipangako mo sa akin ang isang bagay, na kung hindi ako makalabas, umuwi ka para sa akin. Sabihin mo sa tatay ko ang nangyari. Hindi ko gagawin. Kapag pareho na tayong nakalabas, ikaw mismo ang magsasabi sa kanya. Ngunit may paraan ang katotohanan na salungatin ang mga hiling ng isang tao, isang araw sa gitna ng malupit na pakikipaglaban sa mga halimaw. Isang madugong bunganga ang biglang sumugod kay Xian Hyunwoo mula sa likuran. Sa isang iglap, sumugod si Eokoji at sinalo ang nakamamatay na atake na para sana sa kanya. Habang pinapanood ang buhay ni Eokoji na nawawala, humiyaw si Xian Hyunwoo ng malakas at puno ng paghati. Bakit? Bakit mo sinalo ang atake para sa akin? Bumangon ka. Sabi mo babalik ka para makita ang tatay mo. Ikaw ang laging pinakamalakas sa ating lahat. Kailangan mong mabuhay at sabihin sa tatay ko, sabihin mo sa kanya na binigo siya ng kanyang anak. Sa pag-alala sa sandaling iyon, ang determinasyon ni Hyunwoo ay tumigas na parang bakal. Pababayaran niya kay Cheon Gija ng buo ang utang na dugo na iyon. Matapos maglakad ng walang patutunguhan, natagpuan ni Hyunwoo ang sarili pabalik sa taberna ng hindi namamalayan. Nandoon pa rin ang babae. Kung isipin, hindi pa rin siya nakakapagpasalamat. Ngunit bago pa siya makapasok, isang grupo ang biglang lumabas mula sa pangunahing tarangkahan. Manatili sa pormasyon. Ngayong gabi, tutuparin natin ang misyon na ibinigay ng pinuno ng alyansa. Napalingon si Hyunwoo sa kaguluhan. Nakita niya si Joe Sholam na kasama nila. Tingnan mo kung saan sila papunta. Habang nagpapanatili ng ligtas na distansya, sinundan niya sila hanggang sa huminto sila sa paanan ng bundok Hayong. Papunta ba sila sa mismong lugar na katatakas lang niya, at sinusundan pa sila ng isa pang grupo? Ano ba talaga ang plano nilang lahat? Sa parehong sandali, ang pinuno ng Martial Alliance, si Daku Yoon, ay nasa isang lihim na pulong kasama ang strategist. Biglang kumilos sina Sadu, Ryan, at ang paksyon ng Greenwood. Posible kayang pareho ang layunin nila sa atin. Kalmadong sumenyas ang strategist, sinisigurong walang dapat ikabahala. Ayon sa kanilang mga scout, ang mga puwersang iyon ay gumagalaw sa eksaktong salungat na direksyon. Huminga ng malalim at mabagal si Daku Yoon. Siguro ay masyado ko lang itong iniisip. Matapos maglakbay ng mas matagal, isang lalaki ang biglang humarang kay Joe Siolam. Ito ay si Payong Chulyong, Deputy Hall Master ng Rising Dragon Hall ng Martial Alliance. Binibining Joe, mukha kang pagod. Sasabihin ko ba sa pinuno ng alyansa at imungkahi na magpahinga tayo rito? Bago pa makasagot si Joe Siolam, sumabat si Joe-in. Hindi namin kailangan ng iyong pag-aalala. Hallmaster Pyong, kaya namin. Bigla, may mga anyong lumabas mula sa makapal na mga dahon. Sa wakas, natagpuan na namin kayo. Agad na nag-react, inutusan ni Daku Yoon ang lahat na pumwesto para sa laban.
Ang pinunong bandido ng Little Evil Mountain, si Hell Sujiwai, ay hindi madaling kalaban. Idinagdag ng strategist sa isang mahina at apurahang tono. Mukhang sumali na rin sa laban ang mga puwersa ni Saadurayan. Nagkasagupaan ang dalawang paksyon matapos talunin ang isang grupo ng mga hamak na mandurugas. Itinutok ni Hyo Sujiwi ang kanyang espada diretsyo kay Dakuyoon. Habang nagkakabangga ang mga espada, sinuri ni Dakuyoon ang paligid. Lintik, lamang sila sa bilang sa ganitong sitwasyon. Napahalakhak si Hyo Sujiwi na parang nababaliw. Ang lihim na sandata ni Cheon Gija ay mapapasa amin ngayon. Sa sandaling narinig ni Hang Wo ang pangalang iyon, nanigas ang buo niyang katawan. Sa isang mabilis na pagwasiwas ng espada, pinalipad niya ang mga bato sa hangin, at dinurog ang mga ito sa libu-libong piraso sa isang kasunod na atake. Sa isang iglap, ang mga pira-piraso ay kumalat na parang ulan ng shrapnel, na pumuksa sa hanay ng paksyon ng Greenwood. Sabihin niyo sa akin, nasaan si Kyungaija? Ang larangan ng digmaan ay biglang nabalot ng nakabibinging katahimikan. Kahit si Dakuyoon ay kitang-kitang natinag. Saan nagmula ang taong ito? Wala akong naramdamang bakas ng kanyang presensya. Ang Bureau Chief ang unang nakapagsalita. Salamat, Batang Bayani, sa iyong pakikialam, ngunit si Cheon Gija. Pumanaw na siya 10 taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, nakaramdam si Hayon Woo ng isang hungkag na sakit ng pagkawala. Hindi pa niya nagagantihan ang dugo ng kanyang mga kapatid, ngunit ang kanyang target ay nasa libingan na. Sa pag-iisip na yon, isang walang kulay na aura ng kawalan ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan, na bumalot sa hangin sa isang iglap. Naramdaman ng mga mandirigmang nakalanghap nito na hinihigop ang kanilang lakas. Nanlaki ang mga mata ni Dakuyoon habang naramdaman niyang humihina ang kanyang pulso. Iyon ba ang kinang kawalan? Kung magpapatuloy ito, ang buong alyansa ay magkakaroon ng key deviation at dapat natin siyang patayin agad. Nang akmang atake na si Dakuyoon, biglang humakbang pasulong si Jo Shiolam. Hoy, ayos ka lang ba? Sa sandaling nakita siya ni Hang Woo, may naalala siya, sinundan niya ang babaeng nagpakita sa kanya ng kabaitan. Kabaitan? Hindi ba't dahil sa kabaitan ng kanyang mga kapatid kaya siya nabuhay ng ganito katagal? Kung patay na si Cheon Gija at imposible na ang paghihiganti, panahon na ba para tuparin ang kanilang mga huling hiling? Habang binawi ni Hayong Woo ang kinang kawalan, ang matinding panghihina ay agad na nawala mula sa mga mandirigma. Nanliit ang mga mata ni Dakuyoon. Kahit ang mga pinakamagagaling na master ay nahihirapang linangin ang ganoong aura. Sino ba talaga ang taong ito? Muling nagsalita si Jo Shiolam, malambing ang kanyang boses. May hinahanap ka ba? Bago pa makasagot si Hang Woo, lumingon siya sa Bureau Chief. Iniligtas niya tayo. Maaari ba siyang sumama sa atin hanggang sa mahanap niya ang taong hinahanap niya? Nag-atubili ang Bureau Chief habang tinitingnan ang pinsala sa paligid. Mahirap tumanggi na tulungan ang nagligtas sa atin. Pero muntik nang bumagsak ang alyansa dahil sa aurang iyon kanina. Papayag ba talaga ang pinuno? Lingid sa kanilang kaalaman, tinatantya ni Dakuyoon ang mga panganib. Pinuksa ng taong ito ang mga mandirigma ng Greenwood at Saadurayan sa 1 kilos lang, mapanganib, sobrang mapanganib. Ngunit dahil nabawasan ang kanilang bilang, ang hayaan ng isang halimaw na tulad niya na umalis ay maaaring mas malala kaysa panatilihin siyang malapit. Sa huli, agad na tumango si Dayin bilang pagsang-ayon. Agad na nag-alok ng imbitasyon ang Bureau Chief. Binata, nais mo bang tulungan ang aming Hainam Escort Bureau? Nang makitang nag-iisip si Hyunwoo, umismid si Jo-in. Hindi basta-basta tumatanggap ang Hainam Escort Bureau ng kung sinong palaboy lang. Hindi mo naman siguro iniisip na tumanggi, di ba? Kumurap si Hyunwoo na may tunay na pagkalito. Sasagot sana ako, pero hindi ko man lang alam kung ano ang isang escort bureau. Natigilan sa kanilang kinatatayuan si Jo Shiolam at ang iba pa. Ako na ang magpapaliwanag, sabi niya habang mabilis na nakabawi. Ang isang escort bureau ay naghahatid ng mga ipinagkatiwalang kargamento at nagpoprotekta sa mga kliyente kapalit ng bayad. Isang lalaking maikli ang buhok sa likuran nila ang bumulong sa sarili. Ano to? Saan ba nanggaling ang probinsyanong ito? Samantala, hindi maalis ang mga mata ni Hayon Chulyong sa espada ni Hayon Woo. Ang matalim at malamig na aura na nagmumula sa talim ay nagpapatunay na hindi ito isang ordinaryong sandata. Paano napunta ang ganyang obra maestra sa baywang ng isang hamak na tao? Sumimangot ang lalaking maikli ang buhok, napansin ang kanyang titig. Ang talim na iyan ay nararapat sa isang amo na karapat-dapat dito. Gumawa ng isang malamig at tahimik na desisyon si Hayon Chulyong. Masyadong maraming mata dito. Kapag pumasok na ang pinuno at ang mga hallmaster sa Mount Hayon, doon tayo kikilos. Matapos ang ilang sandali pang paglalakbay, sa wakas ay narating ng grupo ang Mount Hayong. Ngunit, kahit pagkatapos ng masusing paghahanap, hindi pa rin matagpuan ang sinasabing pasukan ng kuweba. Iminungkahi ng strategist na pasabugin agad ang gilid ng bundok. Nag-alinlangan si Dakuyoon. Paano kung masira natin ang mga manual ni Cheon Gijao? Tahimik na nanood si Sin Hayong Woo. Gumuho na ang daanan kung saan siya lumabas. Kailangan nila ang orihinal na pasukan. Pagkatapos ay may isang mahina at pamilyar na presensya ang dumaan sa kanyang pandama. Aura ni Cheon Gijao. Doon. Tumalon siya pataas at lumapag sa isang matarik na gilid ng bangin. Dito.
Tinitigan siya ni Dakoyin nang hindi makapaniwala. Kikilala mo ang lugar na ito? Dati akong nakatira dito. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Hayon Chulyong. Kaya pala isa lang siyang taga-bundok, hindi katakatakang wala man lang siyang kaluban. Mabilis na nagbigay ng utos si Dakoyin. Papasok ako kasama ang strategist at ang mga hallmaster ng Azure Dragon at Rising Dragon. Ang Black Tortoise Hall ang magbabantay sa paligid. Pagkatapos ay ipinatong niya ang isang kamay sa balikat ni Xian Haiyongwu. Kami na ang bahala mula rito. Huwag kang makialam. Pinag-isipan nito ni Xian Haiyongwu at wala siyang nakitang dahilan para tumutol. Patay na si Xiong'Aijia. Ano man ang nangyari dito ay wala nang kinalaman sa kanya. Nagmadaling lumapit si Zhou Xiaolam, baka sa kanyang mukha ang pag-uusisa. Talagang dito ka nakatira. Bahagyang tumango si Hyunwoo at magsasalita na sana nang humarang sa kanya si Peong Cheoyong at ang lalaking maikli ang buhok. Umismid ang lalaking maikli ang buhok. Paano natin malalaman na hindi siya espiya para sa Greenwood faction? Anong ibig mong sabihin? Nakita mo siyang iniligtas tayo sa kanila. O baka naman gawa-gawa lang ang buong eksenang iyon. Kung talagang inosente ka, ibigay mo ang espadang iyan para maitago ng ligtas. Patas na ba? Pagkasabi niyon, palihim niyang sinuri ang espada ng malapitan. Habang mas tinititigan niya ito, mas lalong nagiging malinaw. Sa unang tingin, mukha lang itong isang lumang talim, ngunit ang matalim na aura na ibinubuga nito ay hindi maikakailang pambihira. Dahan-dahang hinugot ni Haiyangwu ang espada. Ang talim na ito ay ipinagkatiwala sa akin ng isang yumaong kaibigan. Hanggang sa mamatay ako, hindi ko ito ibibigay kaninuman. Nang makitang bigo ang pangungumbinsi, nagbago ng posisyon ang dalawang lalaki. Ngunit nabasa na ni Hyunwoo ang kanilang mga intensyon. Ang isa ay pumunta sa kanyang likuran para harangan ang pag-atras. Ang isa naman ay sumugod para magbigay ng pressure, isang pincer attack. Nang malapit nang magsimula ang sagupaan, umalinggaw ang boses ni Dak Oyon mula sa pasukan ng kuweba. Hindi ba't inutusan ko kayong bantayan ang paligid? Anong ginagawa ninyo? Agad na isinukbit ni Hayon Chulyong at ng kanyang kasama ang kanilang mga sandata. Pinuno, nahanap niyo na po ba ang lihim na sandata? Hindi sumagot si Dakoyon. Sa halip, nag-utos siya ng pag-atras. Maswerte ka ngayon, magkikita pa tayong muli. Nang makaalis sila, nagmadaling lumapit si Zhou Xiaolam. Ayos ka lang ba? Matapos makumpirmang hindi siya nasaktan, napabuntong hininga siya ng malalim. Nakahina ako ng maluwag. Nag-alala ako sa'yo. Kung isipin, hindi pa natin alam ang pangalan ng isa't isa. Ako si Zhou Xiaolam. Ikaw, Sin Haiyongwu. Magandang pangalan. Tara na, oras na para bumalik. At sa gayon, pansamantalang natapos ang paghahanap ng Martial Alliance sa lihim na sandata ni Cheon Giijiao. Di nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga chismis sa mga lansangan. Sabi nila, nakuha na raw ng Martial Alliance ang lihim na sandata ni Cheon Giijiao. Isang usapin na lang ng panahon ang kanilang panginibabaw. Habang lumalala ang mga chismis, lalong nabahala si Dakoyon. Kahit sabihin kong walang lihim na sandata, walang naniniwala sa akin. Napabuntong hininga na lang ang ibang mga elder. Sinasabing kumalat na ang chismis sa buong rehiyon ng Hobo. Ang hindi nila alam ay sa loob ng kuweba sa Mount Hayong ay mayroon lamang isang kahon na gawa sa kahoy na tila iniwan ni Xiong'Aijia kasama ng isang liham. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng liham na yon? Ang Blood Demon Child ay isang kalamidad sa mundo ng martial arts na naglalayong ilubog ito sa kaguluhan. Para pigilan siya, nagsanay ako ng 100 na walang kapantay na master. Nakikiusap ako sa inyo, gamitin niyo sila ng maayos at tiyaking mapipigilan ang Blood Demon Child. Para kontrolin ang 100 master na yon, dapat kang umasa sa Yin-Yang-Gu sa loob ng kahoy na kahon na ito. Anak ng demonyong dugo, hinding-hindi kita hahayaang magtagumpay. Pagkatapos basahin ang sulat, binuksan ni Dakoyin ang kahoy na kahon, at nakita lamang ang isang bilog na may lamang parasitikong insekto sa loob. Hindi lang walang bakas ng tinatawag na Yin-Yang-Gu, wala ring bakas ng 100 master. Gaano karami sa sulat na ito ang maaaring paniwalaan? Ngunit ang strategist ay nababahala sa ibang bagay. Maaaring may ibang puwersang nagmamanipula sa lahat ng ito mula sa anino. Tumango si Xiaoyon. Sa bundok Hayong, nararamdaman ko na hindi ang lihim na sandata ni Xiong'Aijia ang habol ng paksyon ng Greenwood. Ang Martial Alliance ang kanilang tinatarget. Pagdating namin, hindi lang walang nakaligtas, kundi nawala rin ang karamihan sa mga bangkay. At ngayon, ang mga chismis ay kumakalat sa mga kalsada na parang gumugulong na nyebeng bola. May sadyang kumukuha ng atensyon ng buong martial world sa atin. Natigilan ang mga elder. Sino kaya ang nagmamanipula? Nagpahayag ng hinala ang strategist. Dapat muna nating tanungin ang pinuno ng Zhou Manor na nagdala ng mapa ng kayamanan. Kahit na inosente si Zhou Ilhayan, sino ang makakasiguro na walang katiwalian sa loob ng Zhou Manor? Napaisip si Dakoyon. Mukhang kailangan nating magpadala ng angkop na tao para mag-imbestiga sa Zhou Manor. Kahit hindi sila ang utak, maaaring isa sila sa mga galamay nito. Samantala, sa wakas ay nakabalik na sina Zhou Xiaolam at ang kanyang grupo sa Zhou Manor. Nang makita ang basag na kaluban sa baywang ni Xian Haiyongwu, nahiya si Zhou Xiaolam. Mukhang kahit ang pinakamagandang kaluban ay hindi kayang tiisin ang talim ng espada. Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang nabasag ang kaluban.
Nagulat, agad na humingi ng paumanhin si Joe Sholam. Pasensya na, hindi ko na dapat pinilit na gawan ka ng bagong kaluban. Sa sandaling narinig niya ang mga salitang, pasensya na. Napabalik si Xian Haiyongwu sa alaala ni Sholam na namamatay sa harap ng kanyang mga mata. Sinabi rin niya ang parehong bagay, ngunit siya ang namamatay. Ano ang dapat niyang ihingi ng tawad? Kaya huwag ka nang humingi ng pasensya, ayoko nang marinig muli ang mga salitang iyon. Nagulat si Joe sa kanyang sagot. Sakto namang tumawag ang boses ng Bureau Chief, Haiyongwu, halika rito. Habang pinapanood ang kanyang papalayong anyo, nakaramdam ng pagkalito si Joe Sholam. May nagawa ba akong mali? Di nagtagal, dinala ng Bureau Chief si Xian Haiyongwu sa Hainam Escort Bureau. At habang naglalakad, tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang paligid. Kaya ang mga tinatawag na porter ay mga trabahador lang pala na nagbubuhat ng kargamento. Sumigaw ang Bureau Chief, Jongcheol, dinala ko na ang bagong porter. Ikaw ang magsasanay sa kanya. CJ, mabilis na sumagot si Jongcheol. Idinagdag ng Bureau Chief habang nakatalikod, medyo magaspang ang ugali niya, pero malamang hindi siya gagawa ng malaking gulo. Nang makaalis siya, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa labi ni Jongcheol. Hindi mahalaga kung sino ang nagpasok sa'yo. Bawat baguhan ay kailangang dumaan sa tamang pambubuyo. Ang unang komento ni Xian Haiyongwu ay agad na nagpagalit kay Jongcheol. Mukha kang malakas, pero maikli ang iyong mga braso't binti. Nakakatawa ang pangangatawan mo. Umumbol si Jongcheol. Gusto mo na bang mamatay sa unang araw mo? Agad na naramdaman ni Xian Haiyongwu ang galit at ipinatong ang kanyang kamay sa puluhan ng espada. Papatayin ko ba siya? Napansin ni Jongcheol. Isang porter na may dalang espada. Ang kapal ng mukha. Ibigay mo yan ngayon din. Tumanggi si Xian Haiyongwu nang walang pag-aalinlangan. Isang malamig na hangaring pumatay ang kumislap sa kanyang mga mata. Pinagpawisan ang sentido ni Jongcheol. Tama na muna. Hindi napigilan ng mga manonood na mapangisi. Karaniwang umaasta si Jongcheol na parang isang tirano, pero umurong siya sa sandaling humarap sa isang baguhan. Galit na galit si Jongcheol, ngunit wala siyang magawa. Baguhan, sumunod ka sa akin. Nandito ang tulugan ng lahat. Lumambot ang kanyang tono, ngunit may binhina ng paghihiganti ang nag-ugat na. Maghintay ka lang at babayaran ko ng buo ang kahihiyang ito. Pagsapit ng hating gabi, maingat na bumangon si Jongcheol mula sa higaan. Sinimulan niyang hanapin si Xian Haiyongwu sa silid. Bigla, bumangga siya sa isang matigas na bagay. Ano yon? Kailan pa nagkaroon ng haligi dito? Tumingala siya. Hindi ito haligi kundi si Xian Haiyongwu. Agad na umatras si Jongcheol. Bakit? Hindi ka natutulog sa buong oras na ito, ano? Ngunit si Xian Haiyongwu ay nakatayong tahimik, nakapikit ang mga mata, hindi gumagalaw. Kumunot ang noo ni Jongcheol. Talaga bang natutulog siya nang nakatayo? Habang mainat niyang inaabot ang espada sa baywang ni Xian Haiyongwu. Biglang dumilat ang mga mata ni Xian Haiyongwu. Sa sandaling iyon, natigilan si Jongcheol. Wala pang isang segundo iyon, ngunit ang takot na naramdaman niya ay sobrang tindi. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na hininga ng kamatayan sa kanyang lalamunan. Sa katotohanan, imahinasyon niya lang pala yon. Kahit na, pasuray-suray siyang bumalik sa kanyang higaan. Ang naranasan niya ay ang presyon lamang mula sa proteksyong Chai ni Xian Haiyongwu. Hindi siya laging natutulog ng nakatayo. Sa loob ng walang katapusang mga taon sa kuweba, nagpapahinga man, kumakain, o natutulog, kailangan niyang manatiling alerto sa lahat ng oras. Sa paglipas ng panahon, nakasanayan niyang matulog ng tuwid habang pinapaikot ang kanyang panloob na enerhiya. Kinaumagahan, si Xian Haiyongwu ang unang nagising at mahinahong lumapit kay Jongcheol. Sandali lang. Bago pa man siya matapos, patakbong lumabas ng silid si Jongcheol sa takot. Sunod-sunod nang nagsibangon ang iba. Ang trabaho ngayon ay nagpatong-patong na parang bundok. Ngunit walang sinuman sa mga porter ang inaasahan ang susunod na mangyayari. Sa ilang simpleng dalaw lamang, inayos ni Xian Haiyongwu ang mga bunton ng kargamento sa mga kahoy na kariton. Hindi normal ang bagong saltang iyon. Kung magpapatuloy ito, kukunin niya lahat ng trabaho natin. Habang sila'y nagbubulungan, isang anyo ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Ito si Joe Sholam. Binibining Joe, anong sadya mo rito? Paano akong hindi darating? Matapos marinig ang ganoong bagay, sino ba namang hindi mag-aalala? Sabi niya, hindi na raw ako dapat mag-sorry ulit. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi siya mapakali, hindi makatulog dahil sa isang pangungusap. Personal siyang pumunta. Habang malalim ang iniisip, biglang lumitaw si Haiyongwu sa kanyang paningin. Nabigla, namula si Joe Sholam at nasabi ang Haiyongwu apa. Nang mapagtanto ang kanyang sinabi, mabilis siyang nag-iba ng usapan. Ayos ka lang ba? Walang nambubuli sa'yo dito. Hindi ba? At ano ang gusto mo o ayaw mo? Sa sandaling itinanong niya yon, nagsisi siya, ano bang problema sa akin ngayon? Kalmadong sumagot si Haiyongwu, gusto ko ng kapayapaan. Ayaw kong nasisira ang kapayapaan na yon at ayaw kong marinig na humihingi ng tawad ang mga kaibigan ko sa akin. Johnny, agad na gumaan ang loob ni Olam, itinuturing niya akong kaibigan. Nangangako ako, hindi ko nasasabihin ulit ang mga salitang iyon. Sakto noon, nakuha ng papalapit na tunog ng mga yabag ng kabayo ang kanilang atensyon. Nagkataon naman, matagal na rin tayong hindi nagkita, binibining Joe. Lalo kang gumanda.
Ito si Payong Chuyong, ang Deputy Hallmaster ng Rising Dragon Hall. Hallmaster, sigurado akong abala ka sa mga gawain ng alyansa. Anong sadya mo rito? Naparito ako sa ilalim ng utos mula sa Martial Alliance. Nagpasya ang alyansa na bigyan ng buong suporta ang Hainam Escort Bureau. Sa gitna ng usapan, biglang napansin ni Hayon Chulyong ang isang pamilyar na anyo. Aba, ang liit nga naman ng mundo. Isang hamak na tagabuhat na may suot na espada. Katawa-tawa. Kung hindi mo kayang kontrolin ang isang bagay, mas matalinong huwag mo na lang itong gamitin. Pinilit ni Joe Sholam na manatiling kalmado. Ang Racing Dragon Hall ang kumakatawan sa Martial Alliance. Ang paggawa ng eksena ngayon ay magdudulot lang ng gulo. Hayong Wu apa, asikasuhin mo muna ang ibang bagay. Nang marinig yon, dumilim ang ekspresyon ni Hayon Chulyong. Tinatawag na niya itong apa. Habang nanonood sa gilid, sa wakas ay naintindihan na ng kanyang nakababatang kapatid na si Hayon Mirim ang lahat. Isang utos lang mula sa pinuno ng alyansa at nagmamadaling pumunta ang kanyang kapatid. Kaya pala, para pala kay Binibining Joe ang lahat ng ito. Sakto noon, may nagsalita sa gilid. Ikaw siguro si Hayong Wu. Ah, narito rin pala si Binibini. Ako si Hayon Bo, isang escort master sa ilalim ng utos ng Bureau Chief. Nandito ako para gabayan ang bagong tagabuhat na sasama sa escort ron. Mukhang nag-aalala si Joe Siolam. Kasi simula pa lang niyang magtrabaho at sasama na agad siya sa isang escort mission. Si Hayon Chulyong naman ay bumisi ng may pagmamalaki. Sakto. Sa pag-alis ng paslit na iyon, ito na ang perpektong pagkakataon para mapalapit kay Siolam. Ano pang inaalinlangan mo, tagabuhat? Naghihintay sa'yo ang mga mandirigma ng Bureau, hindi ba? Tahimik na napabuntong hininga si Hayon Mirim. Kahit naging Deputy Hallmaster na, isip bata pa rin. Ngunit hindi man lang nag-react si Hayong Wu sa provokasyon. Puro yabang lang ba ang espadang iyon? Pinili ni Hayong Wu na umalis kasama si Hayon Bo, pero hindi maiwasan ni Hayon Bo na alalahanin ang babala ng Bureau Chief. Bantayan mo si Hayong Wu. Siguraduhin mong hindi siya gagawa ng gulo sa daan. Noong una, hindi naintindihan ni Hayon Bo. Pero matapos siyang makita ng personal, may naunawaan siya. Ang pamumuhay mag-isa sa bundok ay maaaring magpaliwanag sa kakaibang ugali. Pero isang simpleng tagabuhat, anong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magsuot ng espada? Matapos ang maikling pag-iisip, sinabi niya ang kanyang pagdududa. Kapatid na Hayong Wu, nagsasanay ka ba ng swordsmanship? Ngunit nang marinig ni Hayon Bo na ito ay ang 3-talent sword art, gumawa siya ng sarili niyang konklusyon. Kaya isa lang pala siyang tagalabas na nagsimula lang magsanay dahil pangarap niyang maging isang escort master. Maaaring fundamental ang 3-talent sword art, pero mas marami pang praktikal na technique sa totoong laban. Habang nagsasalita, hinugot niya ang kanyang espada. Tignan natin kung ano ang kayang gawin ng 3-talent sword art mo. Agad na naging mainat si Hayong Wu. Ipinapahiwatig mo bang balak mo akong patayin? Mabilis na iwinasiwas ni Hayon Bo ang kanyang mga kamay. Ang ibig ko lang sabihin ay mag-spar para sukatin ang lakas ng isa't isa. Huminto si Hayong Wu tapos sinabing hindi na kailangan. Mas malakas ako. Natigilan sandali si Hayon Bo pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa. Nag-ensayo ako buong buhay ko. Paano makukumpara sa akin ang isang tao ngayon lang humawak ng espada? Pero maganda pa rin ang tiwala sa sarili. Tuturuan kita kung paano lumakas. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, biglang iniunat ni Hayong Wu ang kanyang palad at nagsimulang gumuhit sa hangin. Napatitig si Hayon Bo ng may pagkalito. Anong ginagawa mo? Ngayon lang ako magpipigil kaya kailangan kong kalkulahin. Natahimik si Hayon Bo. Kaya pala, iyon pala ang ibig sabihin ng Bureau Chief. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang itsura ng tunay na lakas. Habang pinapanood si Hayon Bo na sumusugod, nakita na ni Hayong Wu ang kanyang susunod na galaw. Kung gusto niyang magpigil, sapat na ang tumama sa harapan lang niya. Sa isipang iyon, mabilis niyang hinugot ang kanyang espada at ibinagsak ito ng malakas sa kanyang paanan. Hindi man lang nasaktan ng atake si Hayon Bo, ngunit tinangay siya palikod ng shockwave. Gulat pa rin, nagtanong si Hayon Bo, anong teknik iyon? Parte lang ito ng 3-talent sword art, isang anyo na tinatawag na Heavenly Thunder. Kumunot ang noon ni Hayon Bo, sinabing ito raw ang 3-talent sword art, pero hindi ganoon ang pakiramdam. Pero ang sword key ay talagang bumagsak na parang kulob mula sa kalangitan. Isa ba talagang dalubhasa ang lalaking ito? Alam ba ng Bureau Chief ang lahat ng ito sa simula pa lang? Muling nagsalita si Hayang Wu, di ba sinabi ko nang ako ang pinakamalakas? Naramdaman ni Hayang Bo na wala siyang magawa at natatawa sa malaking pagkakaiba ng ugali ni Lai-an sa kanyang lakas. Ang pagiging inosente ni Hayon Wu ay halos parang bata bago magulat sa Bureau Chief. Mukhang ang kagyat na gawain ay turuan ang binatang ito kung paano gamitin ng tama ang martial arts sa mundo ng mga mortal. Sa isipang iyon, inilahad niya ang kanyang kamay. Napagdesisyonan ko na ang kailangan kong ituro sa iyo ay hindi martial arts. Walang agarang reaksyon na ipinakita si Hyun Woo. Ibinigay ni Hyun Woo sa kanya ang kanyang pinakaunang aral doon mismo. Sa mga pagkakataong tulad nito, ang pagtulong sa iyong kalaban na makatayo ay pangunahing kagandahang asal. At sa gayon, lumipat si Hyun Woo sa bahay ng escort master na si Hyun Bo, at sinimulan niyang muling matutunan ang mga prinsipyo ng mundo na matagal na niyang kinalimutan.
Sa panahong iyon, isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid sa lahat mula sa mga anino. Naalala niya ang sinabi ng pinuno ng alyansa, ang iyong gawain ay subaybayan ang bawat galaw ng Joe Manor. Kung konektado sa kanila ang pag-atake ng mga bandido ng Mount Haiyan, kailangan mong humanap ng ebidensya. Ngunit pagkatapos ng matagal na pagmamanman ni Payan Miriam, walang mukhang kahina-hinala dito. Sa halip, ang mainitin ang ulong binata ang sobrang kapansin-pansin. Di nagtagal, dumating ang araw ng escort mission pagkatapos magbigay ng madamdaming talumpati ang Bureau Chief. Ang pangkat na pinamumunuan ni Chief Ma ay umalis ng may maayos na pormasyon. Lumipat ang eksena sa kuta ng mga bandido kung saan umalingaw ang isang nakakakilabot na boses mula sa likod ng pulang kurtina. Lahat ng 30 miyembro ng aking John Chunyan unit ay naubos. Ito'y aking pagkukulang. Hindi ko matukoy kung sino ang may kagagawan. Bago pa man matapos ang mga salita, isang malaking kamay ang biglang lumabas mula sa loob ng kurtina. Sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri, ang mga bangkay ay nakakatakot na lumutang sa hangin. Lahat sila ay natalo ng isang tao. Gaya ng inaasahan kay Cheong Yajia, lumikha ng 100 sa mga halimaw na yon. Pero kahit na, gaano katagal makakatayo ang mga ganyang bagay laban sa akin? Ang Blood Demon. Inaabangan ko pa nga ito. Dahil doon, naglabas ng bagong utos ang Blood Demon. Imbestigahan ka agad. Hanapin ang bawat taong sangkot sa labanang iyon. Sa silid-aralan ng Zoo Manor, dumating ang Racing Dragon Hall ng Martial Alliance para magbigay galang sa Manor Lord. Nagmamadaling inanyayahan sila ni Zhu Ilhai na umupo. Ikaw siguro si Blade Dragon, isa sa kambal na dragon ng Racing Dragon Hall. Masyado niyo po akong pinupuri, Manor Lord. Ako po si Payong Chulyong. Kung gayon ang katabi mo, ikaw siguro si Sword Dragon. Isang karangalan na makilala ka. Manor Lord, ako po si Nambong Jeon. Habang natatapos magsalita si Nambong Jeon, isa pang boses ang umalingaw-ngaw. Ako ang nakababatang kapatid ni Blade Dragon, si Pyong Mirim. Napangiti si Joe Ilhayan na tila may alam. Ang pamilyang Payon ang nangungunang pamilyang marsyal sa habok, at sa ganoong ganda at kisig, marahil hindi imposible ang isang kasunduan sa kanyang anak. Sa isipang iyon, itinaas niya ang kanyang tasa. Sana sa inyong pananatili, makipag-ensayo kayo sa aking mga anak at bigyan sila ng gabay. Pagkaalis sa silid-aralan ng Manor Lord, napabuntong hininga si Pyong Mirim sa nakitang namumulang mukha ng kanyang kuya. Narito sila para sa isang misyon ng pagmamanman, pero ang lahat ng iniisip niya ay ang dalagang iyon. Pagkatapos ng ilang araw na pagmamasid, napansin niyang hindi sa kanyang kapatid nakatingin ang dalaga, kundi sa isang porter na walang kaugnayan. Walang ipinakitang pag-aalala si Hayong Chulyang. Narinig ko na umalis na ang taong iyon para sa isang escort mission na tatagal ng ilang buwan. Sa ganoong katagal na panahon, tiwala akong mapapanalunan ko ang puso ni Binibining Siolam. Samantala, itinuon ni Hayon Wu ang lahat ng kanyang atensyon sa pagkain sa kanyang harapan. Masarap, tunay na ang pagtikim ng pagkain ang pinakamasayang sandali sa mundong ito. Si Hayon Bo, na nakasaksi sa buong eksena, ay napakunot noo. Wala pa akong nakitang kumain na parang nagsasagawa ng isang ritual. Kung pag-uusapan, ang kanilang destinasyon sa escort mission na ito ay sa Sishin, kasama ang lupang sinilangan ng angka ng Dang. At ang puwersang nagbuklod sa pangalang Dang at umangat sa mga nangungunang pamilyang marsyal ng Jianghu ay walang iba kundi ang pamilyang Seishin Dang, ang kanilang kasalukuyang amo. Para sa escort na ito, bukod sa kanilang sariling mga escort master, nagpadala ang pamilyang Dang ng isang piling grupo ng mga mandirigma. Nagpadala pa sila ng isang matanda para samahan ang konvoy sa buong paglalakbay. Malinaw na napakahalaga ng kargamento. Sa sandaling iyon, isang paru-paro ang lumipad sa harap ng matandang Dang. Sa isang simpleng pag-angat ng kanyang kamay, naging abo ang paru-paro. Tumalas ang kanyang tingin at lumipat sa isang kalapit na hapagkainan. Sa mga porter, may isang naglalabas ng di pangkaraniwang aura. Sino iyon? Nang malapit na niyang matukoy si Hayong Wu, biglang dumating si Chief Ma na nakasakay sa kabayo. Maaari kayang galing kay Chief Ma ang aurang iyon. Makinig kayong lahat, mga escort master at mga porter. Kinakatawan natin ang Hainam Escort Bureau. Karaniwan, ang paglalakbay patungong Sishin ay tumatagal ng 4 na buwan, ngunit gagawin natin ito sa loob ng 1.5 buwan. Dahil doon, ibinigay niya ang utos na umalis. Binalaan ni Hayongbo si Hayongwo na huwag magpahuli at manatiling malapit kay Chief Ma. Ang hirap ng escort mission ay hindi lang dahil sa pagiging strikto ni Chief Ma, kundi dahil kailangan ding tumakbo ng mga porter, hindi lang mga escort master, sa bilis ng mga kabayo. Ang pinakagulat ni Hyongbo ay hindi lang nakasabay si Hayon Wu sa napakabilis na takbo ng escort. Hindi man lang siya mukhang hinihingal. Sa loob lang ng 2 araw, narating ng Hainam Escort Bureau ang Mount Pai Anjong, isang paglalakbay na karaniwang inaabot ng 4 na araw. Ngunit sa sandaling iyon, isang sibat ang biglang bumulusok mula sa langit. Sa sumunod na segundo, isang grupo ng malulupit na bandido ang lumabas mula sa mga palumpong. Pumasok kayo sa aming teritoryo. Iwanan niyo ang kargamento at umalis, at baka patawarin pa namin ang inyong mga buhay. Sinabihan ni Hayongbo si Hayongwu na huwag magpanik. Madalas mangyari ito. Kapag nabayaran na sila, aalis din sila.
Ngunit nang bigyan ng dalawang mabibigat na tali ng mga tansong barya, hinawi ito ng pinuno ng mga bandido sa isang hampas. Sino ang may pakialam sa kakarampot na barya? Gusto namin ang kargamento ninyo. Iyan. Itinaas niya ang kanyang talim at sumugod. Agad na nagsimula ang sagupaan. Si Dang Hogwon, ang matanda ng pamilyang Dang na nagmamasid, ay nakaramdam na may mali. Hindi kayo ordinaryong mga bandido. Sino ang nasa likod ninyo? Ngumisi ng mapanlait ang pinuno. Kami ang mga bayani ng mundo ng mga bandido. Isang karangalan na mamatay sa aming mga kamay, matanda. Suminghal ng malamig si Dang Hoan. Isang throwing dart ang pumitik mula sa dulo ng kanyang mga daliri. Bumaon ng malalim ang dart sa katawan ng isang puno. At sa parehong sandali, isang madugong butas ang tumagos sa dibdib ng pinuno ng mga bandido. Naglakas loob kayong pag-interesan ang kargamento ng pamilyang Dang. Sa tingin niyo, karapat-dapat kayong hawakan ito. Sunod-sunod na pinakawalan ang mga pana ng digmaan. Sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng bandido kung saan sila nakatayo. Pero sa mismong sandaling iyon, isa pang grupo ang lumabas mula sa gubat. Gaya ng inaasahan, masyadong kampante ang umasa lang sa mga bandido. Dahil nakialam na kahit ang isang elder ng pamilyang Dang, hindi na tayo pwedeng magpigil pa. Nang makita ang pagsugod ng kalaban, mabilis na inutusan ni Dang Hogwon ang lahat na maghanda para sa laban. Kahit maubos pa ang Hainam Escort Bureau, dapat makarating ang kargamentong ito sa pangunahing bahay ng Dang. Kayo ay mga piling-pili na ako mismo ang pumili, at anuman ang mangyari, ipagtatanggol ninyo ang kargamento gamit ang inyong buhay. Dahil doon, muling sumabak sa gulo ang dalawang panig. Ngunit hindi tulad ng dati, mabilis na napag-iwanan ang hanay ng Hainam Escort Bureau. Kahit ang pinakamalakas nilang mandirigma ay malubhang nasugatan, kasabay ng pagsugod ng kalaban para tapusin siya. Isang guhit ng liwanag ng espada ang humagibis, na may kasamang dagundong ng kulog. Sa sumunod na iglap, naglaho ang sumalakay. Ang malakas na pagsabog ay nakakuha ng atensyon ng mga kalaban sa malapit. Anong pagsabog yon? Tumama ba ang kidlat mula sa langit? Si Hyunbo, na lubos na nakaintindi sa nangyari, ay ibinaling ang tingin kay Xian Haiyongwoo. Iligtas mo ang iba. Bakit? Kumilos ako dahil sayo. Anong ibig mong sabihin bakit? Hindi ba tao rin sila? Pakiusap. Tahimik na napabuntong hininga si Xian Haiyongwoo. Hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Pero dahil nakiusap ka, tutulong ako ulit. Nasa kasagsagan ang labanan. Dang Hogwon, walang silbi sa amin ang mga dipinong nakatagong sandata mo. Iwanan niyo ang kargamento at magsilayas kayo. Baka hayaan pa namin kayong mabuhay. Kinilabutan ang puso ni Dang Hogwon. Pero ang ikinagulat niya ay hindi ang banta. Ito ay ang mabilis na anino na dumaan sa kanyang paningin. Sa sandaling huminto si Xian Haiyongwoo, ang lahat ng kalaban sa lugar ay naging alikabok. Ang balita tungkol sa kinalabasan ay agad na nakarating sa isang babae. Di ba't sinabi mong sapat na ang isang Hall of the Dead para sa Hainam Escort Bureau at sa matandang yon na si Dang Hogwon? Ang nagsasalita ay ang Hallmaster ng Dead Hall ng Human Clan. Dali-daling humingi ng paumanhin si strategist Human Hai. Mukhang mali ang pagtatasa natin kay Hyunbo. Mayroong isang tago na dalubhasa sa kanila. Kung sino ang taong iyon, personal na imbestigahan ng inyong lingkod. Hindi na kailangan. Pinutol siya ni Human Hai. Ako mismo ang mag-imbestiga nito. Gusto kong makita kung sino talaga itong sinasabi nilang dalubhasa. Matapos magpasya ni Human Hai na personal na imbestigahan ang pagkasira ng isang dead hall, lumipat ang eksena sa Human Clan. Bagamat hindi kabilang sa 5 dakilang pamilya, kayang tapatan ng Human Clan ang anumang Marquis House, kontrolado ang 1/4 ng kalakalan ng kaharian, at may malawak na impluensya dahil sa yaman nito. Sa sandaling iyon, tahimik na nakarating sa kanila ang impormasyon tungkol sa pamilyang Sai Shindang at kay Hyunbo. Nakumpirma niyo na ba kung ano ang kanilang dinadala? Tumango ang katiwala. Nakipagsanib puwersa ang pamilyang Sai Shindang sa Fireworks Manor para gumawa ng mga Thunder Bomb. 5 punong karwahe ang ipinapadala sa kanilang pangunahing bahay sa pamamagitan ng Hainam Escort Bureau. Ikinagulat ito ni Yuman Huang, ang pinuno ng Human Clan. Kaya pala, binuhay niya ng mga inapo ng Thunder Sect ang Thunder Bomb. Katumbas ng 5 karwahe. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, sapat na yon para patagin ang ilang ordinaryong sektor. Habang nagsasalita, kaswal niyang pinabagsak ang isang ibon na lumilipad. Kailangan nating makuha ang mga Thunder Bomb at ang paraan ng paggawa nito. Nag-atubili ang katiwala. Gayunpaman, nang marinig ang balitang ito, umalis na ang binibini kasama ang mga miyembro ng Dead Hall, Dapininaw. Malamang ay narating na niya ang paligid ng bundok Pyongyang. Sa kabilang dako, bagamat nakaligtas ang Hainam Escort Bureau dahil sa napakalakas na ipinakitang lakas ni Xian Haiyongwoo, nagtamo sila ng matinding pinsala. Halos lahat ng mga escort master ay namatay. Sa ganitong takbo, hindi na maipagpapatuloy ang misyon. Pagkalagpas natin sa bundok Pyongyang, dapat tayong maghanap ng ibang bureau. Agad na tinanggihan ni Dang Hogwon ang mungkahi. Dapat tayong ang kumumpleto ng escort na ito. Napakunot noo si Dang Joelgi. Balak mo pa ring ipagkatiwala ang ganito kahalagang kargamento sa isang bureau na nasa ganitong kalagayan. Hindi ba sapat na ang kahit sinong lokal na escort? Saka, Tio, hindi ba't nariyan pa ang iyong Heavenly Thunder? Napabuntong hininga ng may pagod si Dang Hogwon.
Mukhang may hindi naintindihan ang bata. Sabagay, kahit siya ay halos hindi nakita ang nangyari sa mga mata ng batang iyon. Malamang ay wala siyang nakita. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin sa gilid. Kung hindi ako nilinlang ng mga matang ito ng pamilyang Dang, ang Heavenly Thunder na pumuksa sa mga masasamang loob na iyon ay nagmula sa porter na may dalang espada. Habang nakatulala sa gulat si Dang Joelgi, lumapit si Dang Hogwon kay Xian Haiyongwu. Maaari ko bang itanong, saang sekta nagmula ang iyong martial art? Natahimik si Xian Haiyongwu. Hindi siya kailanman tinuruan ni Kyung Aijian ng martial arts. Halos itinapon niya kami sa impyernong iyon. Ang taglay ko ay nahubog sa hindi mabilang na mga laban ng buhay at kamatayan sa loob ng mahabang taon. Ito ay sa akin lamang. Ang kanyang mga salita ay binitiwan ng walang pagpapalabis. Nagdilim ang ekspresyon ni Dang Hogwon. Nahulog ba mula sa langit ang kapangyarihan mo? Ako ay parehong nakatatanda sa iyo sa mundo ng martial arts at isang elder ng pamilyang Dang. Ingatan mo ang iyong pananalita. Naramdaman ang panganib, nagmadaling lumapit si Hyunbo. Senior, masyadong matagal na nanirahan ang kaibigan ko ng mag-isa sa bundok. Ako na ang magtuturo sa kanya ng maayos. Pakiusap, patawarin niyo po siya ngayon lang. Nag-isip si Dang Hogwon. Isa lang ba siyang mayabang na bata na umaasa sa talento? Ngunit kailangan ng ganoong lakas sa daan na tatahakin at malinaw na nakikinig ang porter kay Hyunbo. Sa wakas, gumawa siya ng pampublikong desisyon. Mula ngayon, ikaw ang papalit kay Chief Ma at mamamahala sa escort na ito. Sa ganoong paraan, mananatiling proteksyon ang lalaking kayang gumamit ng Heavenly Thunder. Tumango si Chief Ma. Hyunbo, sa iyo kami aasa ngayon dahil kailangan kong bumalik sa Hainam Escort Bureau para sa mga dagdag na tulong. Ikaw ang mamuno sa kanila. Pagkatapos ng maingat na pag-isip, tinanggap ni Hyunbo ang posisyon. Gayunpaman, si Dang Joelgi ay nanatiling hindi mapakali. Ang berdeng kargador na iyon ay bihasa sa makalangit na kulob. At sa ilalim ng utos ni Hyunbo, ipinagpatuloy ng Hainam Escort Bureau ang paglalakbay nito. Mabilis na bumalik si Chief Ma upang iulat ang pananambang. At gaano man kalakas ang kargador na nagngangalang Hyungwoo, kung magpapatuloy sa pag-atake ang kalaban, lahat ay mapapahamak. Ang kaguluhang iyon ay biglang nagpabagabag sa kanya. Bago pa man siya makakilos, isang bakal na karit ang tumama sa kanyang bungo. Ang umatake ay kabilang sa Ghost Masked Hands, ang puwersang mamamatay tao sa ilalim ng Blood Demon. Naasikaso na ang daga. Susunod na ang Joe Manor. Kasabay nito si Joe Ai. Hein ay nagrerepaso ng mga dokumento sa kanyang silid-aralan. Manor Lord, kung pagod na kayo, marahil ay dapat na tayong tumigil sa araw na ito, mungkahi ng katiwala. Umiling si Joe Ilhayan. Sa mga gawain at pagsasanay, kapag naantala, nawawala ang determinasyon, kaya magpatuloy tayo. Habang ibinababa niya ang kanyang pinsel, isang patak ng tinta ang hindi inaasahang nahulog sa papel. Tumingkad ang kanyang mga mata, ang kanyang hangaring pumatay. Sa sumunod na sandali, umalingaw sa mansyon ang sagupaan ng mga espada. Nang malaman na inaatake ang Joe Manor, agad na binunot ng Bureau Chief ang kanyang espada. Sana'y susugod na siya palabas nang pigilan siya ni Joe Ilhayan. Ang aurang nararamdaman ko ay hindi isang ordinaryong banta. Hindi ito isang bagay na kaya mong lutasin. May iba kang dapat puntahan kaagad. Makalipas ang ilang sandali, isinugod ng Bureau Chief si Joe In sa silid ni Joe Sholam. Sholam, ihanda mo ang iyong mga gamit at aalis tayo kaagad. Di nagtagal, lihim na umalis ang Bureau Chief kasama ang isang maliit na escort. Joe ay, Irenen ay dahan-dahang itinaas ang kanyang sibat. Sa isang simpleng paghawi, sumabog ang pavilion at naging pira-piraso. Ang malakas na pagsabog ay kumuha ng atensyon ng bawat Ghost Masked Hand. Iyan ang unang sibat ng habuk, si Joe Ilhayin. Kunin niyo ang kanyang ulo at dalhin sa akin. Nang marinig ang tungkol sa pag-atake, biglang huminto si Joe Sholam. Talaga bang makakahabol si Ama? Hinikayat siya ng Bureau Chief na magpatuloy. Huwag kang mag-alala. Ang Manor Lord ang unang sibat ng habuk. Sa habuk, walang sinumang makakapantay sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya sa gilid. Labis kong ikinalulungkot ang nangyari. Maaari bang samahan kami ng Racing Dragon Hall? Humarap si Pyong Mirim at tumanggi. Kailangan naming bumalik sa Martial Alliance para mag-ulat. Hindi makapaniwalang tumitig si Pyong Chulyang. Ano ba ang sinasabi mo? Kuya, hindi mo ba nakita ang kanilang mga kakayahan? Dapat nating iulat kaagad ang pag-ataking ito sa Martial Alliance. Habang kinukumbinsi ni Pyong Mirim ang Twin Dragons, inilagak ng Bureau Chief ang kanyang natitirang pag-asa sa iba. Ang taong iyon ay ang kargador na nagtaboy sa mga bandido sa bundok Hayong, si Xian Haiyongwu. Matapos maghiwalay ang dalawang grupo, iminungkahi ng Bureau Chief na muling makipagkita sa escort convoy. Nag-aalala pa rin si Joe Sholam para sa kanyang ama, ngunit naunawaan niyang ang paghahanap kay Haiyongwu ang maaaring kanilang tanging pag-asa. Samantala, habang malubhang nasugatan, tinanong ni Joe Ilhain, sino kayo? Bakit niyo inaatake ang Joe Manor? Isang mapanuyang tawa ang umalingaw mula sa likuran ng mga Ghost Masked Hands. Sa tingin mo hahayaan kitang mamatay nang may mga sagot. Bago pa man maglaho ang mga salita, isang kamay ang tumagos sa bungo ni Joe Ilhain na parang talim. Kinabukasan, isang lalaki ang nakaupo sa ibabaw ng mga guho. Kaya ito pala ang Joe Manor na nakatayo hanggang kahapon.
Magaling. Ngunit nasaan ang aking mga assassin? Sumagot ang commander ng Ghost Masked Hands na si Sayang. Hinahabol nila ang mga natirang nakataka sa gitna ng kaguluhan. Gayunpaman, hindi ko maintindihan. Bakit wasakin ang isang maliit na mansyon? Ngumiti ng madilim ang lalaki. Alam mo ba kung ano si Kyunghaeja sa akin? Isang mortal na kaaway na ipinusta ang kanyang buhay laban sa'yo. Tumango siya. Ang Blood Demon at si Kyunghaeja ay mayroong tadhana na masyadong magulo para paghiwalayin. Ngayon, ako na lamang ang natitira. Noon, pinili niya ang Joe Manor bilang lugar para pigilan ang aking plano na magsanay ng 100 piling mandirigma. Kaya hindi ba't dapat dito magsimula ang unang hakbang sa pagwasak ng lahat ng kanyang mga plano? Sa ibang dako, habang humaharurot pasulong ang Bureau Chief, naramdaman niya ang papalapit na panganib. Lintik, naabutan na nila tayo, kaunti na lang. Kapag narating natin ang convoy, magiging ligtas na tayo. Pagod na, nagpasya na si Join. Hahanap ako ng paraan para sumunod. Pakiusap, tiyakin niyong makarating si Sholam sa ligtas na lugar. Bago pa man siya matapos, isang baluktot na talim ang tumusok sa kanyang dibdib. Walang oras para magluksa. Ang sumunod na atake ay sumugod patungo kay Joe Sholam. Sa sandaling iyon, sumugod ang Bureau Chief at sinalo ang nakamamatay na atake para sa kanya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Joe Sholam ang lahat. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Hinabol sila hanggang dito. Pati ba si ama ay bumagsak na rin? Muling itinaas ng pinuno ng Ghost Masked Hand ang kanyang espada. Itinutok ito sa kanya. Kapuri-puri ang pagtakas mo hanggang dito, ngunit dito na ito magtatapos. Nang malapit nang bumagsak ang talim, isang kidlat ng makalangit na kulog ang bumagsak mula sa itaas, na sumira sa espada. At Sixian Hayongwu ay lumitaw sa kanyang harapan. Ilang sandali lang ang nakalipas, habang ini-escort ang kargamento, nakarinig siya ng sigaw ng tulong. Agad niyang nakilala ang boses na yon. Iyon ay si Joe Sholam. Iyon ang dahilan kung bakit siya dumating sa tamang oras. Ngayon, sumugod sa kanya ang mga Ghost Masked Hands. Nang walang pagmamadali, marahang ipinatong ni Xian Hayongwu ang kanyang kamay sa ulo ni Joe Sholam. Naramdaman niyang nawala ang takot at pagod sa kanyang katawan sa isang iglap. Punasan mo ang iyong mga luha. Matatapos din ito kagad. Pagkasabi niyon, lumundag siya sa hangin. Isang beses lang gumalaw ang espada. At sa sumunod na segundo, bawat Ghost Masked Hand ay naglaho na parang abong tinangay ng hangin. Nanigas sa kinatatayuan si Joe Sholam matapos masaksihan ang lahat. Paano nagawa ni Hyunwoo Opa yon? Kung mayroon siyang ganoong kapangyarihan, naprotektahan niya kaya ang kanyang pamilya. Matapos ilibing ang kanyang kapatid at ang Bureau Chief, naiwan si Joe Sholam na nakatulala, isang ama at isang kapatid na lalaki. Paano niya itutuloy ang buhay ng mag-isa? Nang marinig yon, nagbalik sa sariling nakaraan si Hyunwoo. Minsan, gumapang din siyang mag-isa palabas ng impyerno, at ang unang kamay na inilahad sa kanya ay ang kay Joe Sholam. Pagkatapos ng isang sandali, mahina siyang nagsalita, mabuhay ka, magpasalamat sa mga namatay, at gawin mo ang tunay mong nais. Nang malaman niyang gusto niyang sumama sa escort convoy, hinawakan niya ang pulso nito nang walang pag-aalinlangan. Kung gayon, aalis na tayo ngayon. Pagkasabi niyon, binuhat niya ito patungo sa kalangitan. Wala naman siyang malalim na ibig sabihin doon. Gusto niya lang siyang mailayo sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Ngunit para kay Joe Sholam, ang isang kilos na iyon ay mas makahulugan kaysa sa anumang aliw. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinahayag niya ang kanyang pagdududa, paano ka naging ganyan kalakas? Halos magkasing edad lang tayo. Patag niyang sagot, makipaglaban ka lang sa mga halimaw ng matagal. Itaya mo ang buhay mo ng maraming beses at magiging ganito ka. Maaari mo bang ikwento pa ang tungkol sa mga karanasang iyon? Nanahimik siya sandali. Kung magsisimula akong magkwento tungkol sa impyernong iyon, kailangan kong magsimula sa 99 na kaibigang namatay at kay Kyunghaeja. Sa huli, namatay si Kyunghaeja. Pare, hindi ko man lang nagawang ipaghiganti siya. Sasabihin ko sa iyo ang iba sa susunod. Matapos lumipad ng parang walang katapusan, sa wakas ay muling nakasama ng dalawa ang convoy. Ngunit nang marinig ng mga escort na bumagsak na ang Joe Manor at ang Hainam Escort Bureau, bumalot sa kanila ang kalungkutan. Maging si Hyunbo ay nabahala sa misyon. Sinira na ng nakaraang tambang ang kanilang moral. Ngayon, dahil sa balitang ito, bumagsak na ito ng tuluyan. May kailangang magbago. Kailangan pa rin nating tapusin ang trabahong ito at kunin ang gantimpala. Sa perang iyon, kahit hindi tayo yumaman, sapat na iyon para makapagsimulang muli ang lahat. Maaari pa nating itayong muli ang Hainam Escort Bureau. Tutal, kasama pa rin natin si Binibining Joe. Nang marinig iyon, inayos ni Joe Sholam ang kanyang tindig. Tama siya. Hindi ito ang panahon para malunod sa kalungkutan. May mga tao pa ring umaasa sa kanya. Kapag naayos na ang lahat, magiging mas malakas siya. Tulad ni si Hyungwoo at ipaghihiganti ang kanyang ama, kapatid, at lahat ng taga Joe Manor. Habang nagpapatuloy sa paglalakbay ang convoy, paulit-ulit na inaalala ni Joe Sholam ang sinabi ni si Hyunwoo tungkol sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Hindi napigilan, nagtanong siyang muli, Hyunwoo Opa. Pwede mo bang ikwento pa ang tungkol doon? Ngunit sa halip na sumagot, mahinang nagtanong si Hyunwoo, patay na ba talaga si Kyunghaeja? Iyon ang sabi ng lahat, sagot niya.
Sabi nila, 10 taon na siyang pumanaw. Sumali sa usapan si Hyunbo. Hindi ako naniniwala doon. Masyadong maraming hindi tugma sa kanyang pagkamatay. Ang mga chismis ay karaniwang may pinagmumulan. Itong isa, wala. Gayunpaman, naniniwala ang buong mundo ng martial arts na parang sila mismo ang nakasaksi. Halos parang may sadyang nag-anunsyo nito para siguraduhin walang magdududa. Kumunot ang noo ni Joe Sholam. Sino ang gagawa niyan at bakit? Hininaan ni Hyunbo ang kanyang boses. Haka-haka lamang ito, ngunit ang pinakamalamang na sagot ay si Cheong Ija mismo. Marahil kailangan niyang maglaho. Tila may napagtanto si Hyunwoo, ngunit sumingit ang boses ni Dang Hogwon. Huminto ang lahat. May nangyari, ilang lalaki ang nagmamadaling lumapit. Lulubog ang aming karwahe sa putik. Balak naming magpatuloy sa paglalakad. Maaari bang sumabay sa inyo ang aming binibini? Magalang ang kanilang tono. Pinag-aralan ni Dang Hogwon ang sagisag sa karwahe. Dala nito ang sagisag ng Yuman clan. Dahil sa mga nagdaang tambang, malamang na kumalat na ang impormasyon tungkol sa kargamento. At ngayon, sa ganitong sitwasyon, isang karwahe ng Yuman clan ang nasiraan. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang narinig. Paumanhin, ako si Yuman Hai. Sa sandaling paglabas niya, tila nabighani ang buong escort. Maging si Dang Hogwon ay pansamantalang nabighani sa kanyang kagandahan, at nakalimutan ang kanyang mga hinala. Sinamantala ang pagkakataon, magaan na umupo si Yuman Hai sa bagon na may lulang kargamento. Inaasahan ko ang inyong pag-aalaga sa daan. Kahit hindi mabasa ni Dang Hogwon ang kanyang intensyon, ang presensya pa lang ni si Hyunwoo ay nagpagaan sa kanyang mga hinala. Pinayagan niya itong sumama at inutusan ang konvoy na magpatuloy. Isang ngiting may kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Masyadong madaling pumayag ang matanda. Maingat pa rin, sininyasan niya ang kanyang mga alalay na lumipat sa voice transmission para sa karagdagang usapan. Ang bilang ng escort ay halos 30 lang na tao. At sa kanyang pagtatasa, si Dang Hogwon lang ang tanging tunay na eksperto sa kanila. Para sa kanya, katawa-tawa ito. Ganoon kaliit na puwersa ang nag-escort sa 5 punong bagon ng mga Thunder Bomb. Parehong ang mga Thunder Bomb at Aira Shaking Thunder ay ginawa ng Thunder Sect. Ang nauna ay kayang patagin ang buong maliliit na sekta. Itinaas nila noon ang prestihyo ng sekta, ngunit humantong din sa pagkawasak nito. Sa loob ng maraming siglo, naglaho ang Thunder Sect at ngayon, muling lumitaw ang armas at formula nito. Inakala ni Yuman Hai na ang Death Hall ay pinuksa ng mga bomba, ngunit walang senyales ng paggamit ng mga ito. Kung gayon, sino ang tumaboy sa Death Hall at lumipol sa kanila? Habang sinusuri niya ang grupo, isang kargador ang pumukaw sa kanyang pansin, simpleng kasuotan, ngunit may espada sa kanyang tagiliran. Hindi siya mukhang isang martial artist. Kung gayon, bakit hindi niya maiwasang tumingin? Sa kanya napagtanto mula pa nang dumating siya. Ni minsan ay hindi siya nito sinulyapan. Paano magiging walang bahala ang sinuman sa kanyang kagandahan? Nagpasya siyang subukan ito at diretsong bumati sa kanya. Nang sa wakas ay lumingon si Hyunwoo, ang lubos na kawalang interes sa tingin nito ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Ganito ba ang pakiramdam ng mapahiya? Isang kislap ng determinasyon ang nag-alab sa loob niya nang makita si Hyunwoo. Paluluhurin kita sa harap ko. Sumapit ang gabi at huminto ang konvoy para magpahinga. Lumapit si Joe Sholam na may dalang mangkok ng mainit na sabaw. Hyunwoo opa. Oras na para maghapunan. Bago pa siya matapos, lumitaw si Yuman Hai. Habang nilalampasan niya si Hyunwoo, bumulong siya, bata, puntahan mo ako sa gubat, sasabihin ko sa'yo lahat ng gusto mong malaman kung makakasabay ka. Isang ngiting may tiwala ang nanatili sa kanyang mga labi na kung hindi man lang niya yon magagawa, mabibigo siya nito. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, si Hyunwoo ay nakatayo na sa kanyang harapan. Nagtama ang kanilang mga mata at hindi niya napigilang mapasinghap. Ang kaguluhan ay nag-udyok sa mga katulong na magmadaling pumasok. Hindi makapaniwalang tumitig si Yuman Hai. Sa loob ng angkan ng Yuman, ang kanyang light foot technique ay kabilang sa pinakamagagaling. Paano siya malalampasan ng isang hamak na tagabuhat? Ikaw, sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Hyunwoo. Gusto kong malaman kung nasaan si Kyunghaija. Sabihin mo na dahil lalamig na ang sabaw. Nang umamin siyang hindi niya alam, tumalikod siya para umalis pero sinugod siya ng ilang alagad. Bago pa mahugot ng nangungunang lalaki ang kanyang espada, naglaho na parang bula si Hyunwoo. Natigilan si Yuman Hai. Paano niya nagawa iyon? Isang kakaibang ihip ng hangin ang dumaan. Kumurap si Joe Sholam. Ang mangkok ng sabaw sa kanyang mga kamay ay nawala. Mabuti. Mainit pa ang sabaw. Nagtataka siyang tumingin. Hyunwoo opa. Kailan ka bumalik? At paano na yung babae? Sinong nakakaalam? Kung gusto niyang sumunod, susunod siya. Pero, aminin ko, napakaganda ni Binibining Yuman. Namula ang mga pisngi ni Joe Sholam. Hyunwoo opa, may isa pa akong tanong. Sa tingin mo ba maganda ako? Sinulyapan niya ito. Hindi kasing ganda ng babae kanina. Pero hindi ako gusto ng magagandang babae. Ang magagandang babae ay madalas magdala ng nakamamatay na gulo. Sa kabilang banda, nakarating sa konklusyon si Yuman Hai. Ang siyang nagwasak sa Death Hall ay tiyak na siya. Gayunpaman, kailangan pa niya ng masusing pagmamasid. Maliban sa pangalang Sian Hyunwoo, wala siyang alam tungkol dito.
Nang hindi namamalayan, papalapit na sa estasyon ang konvoy ng Hainam Escort Bureau. Joey. Si Olam ay patuloy na nag-isip sa kanyang mga sinabi. Ang magagandang babae ay nag-aanyaya ng kamatayan. Anong klaseng buhay ang pinagdaanan ni Hayong Woo pa? Pinutol ni Hyunbo ang kanyang pag-isip. Binibini, mula ngayon manatiling alerto. Habang papalapit tayo, lalong nagiging kakaiba ang pakiramdam sa paligid. Mas matalas itong naramdaman ni Dang Hogwon. Bukas ay makakarating na tayo sa pangunahing bahay ng Sei Shindang. Ang natitira na lang na banta ay ang Huksulgang. Mabilis na lumakas ang Huksulgang sa nakalipas na dekada. Ngayon, sila na lang ang puwersa sa Seishin na kayang hamunin ang pamilya Dang. Sa sandaling iyon, isang kaguluhan ang sumiklab sa di kalayuan. Tumigas ang tingin ni Dang Hogwon. May nag-leak ba ng impormasyon mula sa loob ng pamilya Dang? Malinaw na naramdaman ni Hayong Woo ang nasa 100 lalaki sa unahan. Isang pangingilabot ang gumapang sa likod ni Yumanhay. Ang pagbibilang gamit lang ang aura, kalokohan yon. Gaya ng inaasahan, 12-12 ng tao ang lumundag mula sa kabubatan sa sumunod na segundo. Sumigaw si Dang Hogwon, lahat ng unit humanda sa pakikipaglaban. Hayong Woo, manatili ka sa likod. Bantayan ang kargamento. Amin ang mga basurang huksol at sumiklab ang labanan. Hindi tulad ni Hyunbo na mukhang tensyonado, nanatiling kalmado si Hayong Woo. Mananalo ang matanda at ang kanyang mga tauhan. Tama siya. Walang kwenta ang mabilis na pag-angat ng Huksulgang sa harap ng elder ng Sei Shindang at ng kanyang mga piling mandirigma. Hindi mapakali si Yumanhay. Minaliit ba nila ang pamilya Dang? 50 katao ang napakadaling nadurog. Kahit na sumali ang nakatagong 50, mukhang malabo ang tagumpay. Ang pag-atras ang pinakamatalinong pagpilian. Ngunit paano ibibigay ang utos ng hindi natutuklasan? Habang siya'y nag-aalangan, marahang nagsalita si Hayong Woo. Kung magpapadala ka ng mensahe, hindi kita pipigilan. Kinabahan siya. Naririnig niya ba ang kanilang pag-uusap sa isipan? Ang plano na mandambong at pumatay ay nabunyag na. Pero paano masasagap ng sinuman ang usapang telepatiko? Nanlamig ang kanyang boses. Umatras ngayon o mamatay. Ang bigat sa kanyang tono ay nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na ipasa ang utos na umatras. Hindi niya maintindihan kung bakit hinayaan siya nitong umalis. Hindi niya ginawa iyon mula noong tambangan sa Yuman. Ang nakapagpabagabag sa kanya ay isang mas malakas na killing intent sa malapit. Samantala, dinurog ni Dang Hogwon ang Huksulgang. Lingid sa kanyang kaalaman, isa pang puwersa ang nagmamasid mula sa mga anino. Lahat ay naayon sa plano. Naluto na ang mga nasa unahan. Kapag nagdiwang sila at nakatulog, aatake ang Gyakul Brigade. Sa tahimik na pagsang-ayon ni Hayong Woo, ligtas na umatras ang mga nag-aabang na Yuman. Ngunit patuloy siyang naiinis sa lumalakas na mapamaslang na aura. Lumalim ang gabi. Nilapitan ni Hayong Bo si Joe Siolam. Binibini, balak ng ginang mula sa Yuman na magtayo ng tolda sa tabi ng karwahe. Dapat ko bang itanong kung gusto ninyong magpahinga ng magkasama? Marahan siyang tumanggi. Hindi. Hindi ako makakatulog ng komportable ng mag-isa. Sa totoo lang, hindi ko gaanong pinahalagahan ang Hainam Escort Bureau dahil akala ko simpleng trabahong pagkakarga lang ito. Pero ngayon nakikita ko na, nanatili itong mapayapa dahil isinasapanganib ng mga escort at kargador ang kanilang buhay. Dahil bahagi ako ng bureau na ito, makikikampa ako sa lahat. At nagpasya akong hindi na ako mananatiling binibini lang ng Joe Manor, ako ay magiging bureau chief ng Hainam Escort Bureau. Habang sila'y nag-uusap, lumitaw si Hayong Woo sa kanilang likuran ng walang ingay. Hayong Woo apa, may gusto ka bang sabihin? Huminto siya. Kung gusto mong maging bureau chief, magsimula ka bilang kargador. Ang katahimikang sumunod ay sobrang alanganin. Kung gayon, Hayong Woo apa, turuan mo ako kung paano maging isang primera klaseng kargador. Di nagtagal, nakatulog na ang buong kampo. Mula sa mga anino, isang mapamaslang na mata ang dumilat. Gyakul Squad humanda. Ang Gyakul Squad ay ang piling unit ng mga asesino na hinubog ng Huksulgang. Espesyalista sila sa pananambang, pagpaslang, at pagtatago sa mga anino. Gumagalaw na parang isang katawan, kaya nilang lipulin ang hindi mabilang na kalaban sa isang iglap. Habang papalapit ang kanilang presensya, namapanisin Hyunwoo ang bawat posisyon nila. Sa sandaling nag-utos ng pag-atake ang leader, isang malaking kamay ang dumaklot sa kanyang lalamunan. Ang ibang mga miyembro na sumusugod na ay walang napansin. Isang asesino ang unang pinuntirya si Dang Hogwon. Salamat sa paghahatid ng mga Thunderbomb. Sa huli, pag-aari na sila ng Huksulgang. Babagsak na sana ang kanyang espada, ngunit sinalubong ito ng isa pang talim. Nang makita ang mukha sa harap niya, galit siyang nagmensahe. Anong ginagawa mo? Bakit buhay pa ang kargador na yan? Ang sagot ay hindi nanggaling sa kanyang mga kasama, kundi kay Hayong Woo, Gyakul Squad. Yan ba ang pangalan nyo? Wala na yan ngayon. Samahan mo na ang iyong mga kasama. Isang hiwang may bahid ng kidlat ang humati sa gabi. Habang nilalamon siya ng dilim, hindi maintindihan ng asesino kung paanong gumuho sa walang katuturang paraan ang dakilang plano ng Huksulgang. Nagising ang konvoy dahil sa marahas na kabuluhan. Anong nangyari? Bakit may mga bangkay kung saan-saan? Napalingon ang lahat ng mata kay Hayong Woo. Mukhang ang bata ang umasikaso nito. Anong nangyari sa pagiging maawain?
Mula noong gabing iyon, dahil sa presensya ni Hayong-woo, wala nang lumitaw na banta. Ligtas silang nakarating sa kanilang destinasyon. Hayong-woo, pagdating natin sa station, magiging abala ka. Naguguluhan, nakinig siya habang nagpapaliwanag si Hayong-woo. Malapit sa Sishindang Estate ay may lugar na tinatawag na I-Family Manor. Hindi ba't sinabi mong o ang apelyido ng kaibigan mo? Kung ganoon siya kahalaga, hindi mo ba dapat puntahan ang kanyang pamilya? Muling bumalik ang alaala ng mga huling salita ni Eokoji. Aalis tayo agad papuntang I-Family Manor. Pagkatapos makarating ng ligtas sa Sishindang Estate, pinanood ni Joe Sholam si Dang Ho-wan na bayaran ang natitirang bayad sa escort gaya ng ipinangako. Naghalo-halo ang kanyang emosyon. Ang buong Joe Manor kasama ang kanyang pamilya ay nawala. Ngayon bilang pinuno ng Hainam Escort Bureau, napakalaki ng bigat na dala ng unang bayad na ito. Nabasa ni Hyang-bo ang kanyang iniisip. Chief, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Salamat, Escort Master Hyang. Mananatili akong matatag para sa pamilyang natitira sa akin. Samantala, nakarating na rin ang grupo ni Yuman Hai sa Sishindang Estate. Sayang at hindi natin nakuha ang mga Thunder Bomb. Hallmaster, hindi ba dapat umuwi na tayo pagkatapos? Binaliwala ito ni Yumin Hai. Kung muling lumitaw ang mga Thunder Bomb, alam na ng pangunahing bahay. Ang Yumin clan ay hindi kailanman nabigong makuha ang gusto nito. Bukod pa roon, ang pinakagusto ko ngayon ay ang lalaking iyon. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi lang siya ang naintriga kay Hayong-woo. Ang mga taong paulit-ulit niyang iniligtas ang buhay ay pinanood ang napakalakas na binatang amo na may magkahalong damdamin. Ngunit si Hayong-woo ay may isang layunin lang sa isip, ang tuparin ang huling hiling ni Eokoji. Tumalon siya sa bubungan. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang malayong daloy ng enerhiya na kamukhang-kamukha ng kay Eokoji. Pagsapit ng takip silim, magalang na tinanggihan ng Escort Bureau ang alok na tuluyan ng pamilya Dang at nag-check-in sa isang bahay panuluyan. Saan kayong dalawa pupunta? Dusk, sasabihin namin sa iyo pagbalik namin, sagot ni Hayong-bo. Hindi pa sigurado. Habang dumadaan, panandaliang ipinatong ni Hayong-woo ang kanyang kamay sa ulo ni Jo Siolam. Natigilan siya. Sinusuri ba siya ni Hayong-woo? Kumalat ang init sa kanyang dibdib. Matapos magpaalam, umalis na ang dalawa patungo sa I-Family Manor. Hindi nagtagal, may naramdaman si Hayong-bo. Lumingon siya at nakita ang grupo ni Yoon Hai na sumusunod sa kanila. Malinaw na walang balak umalis ang binibining iyon. Hindi niya man lang alam kung saan tayo pupunta. Sumusunod lang siya. Tahimik na inayos ni Shin Hayong-woo ang bilis ng kanyang paglakad. Dahil sa pag-aalala sa lakas ni Hayong-bo, bumagal siya at ipinasa ang kanyang tunay na enerhiya sa kanya. Napakurap si Hayong-bo sa pagkalito. Bakit biglang gumaan ang kanyang mga hakbang? Kung ganoon, bilisan na natin ang pagpunta sa manor ng pamilya eh. Habang pinapanood ang biglaan nilang pagbilis, kumunot ang noo ni Yuman Hai sa pagkalito. Itinatago rin ba ng escort master ang kanyang lakas? Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay narating na ng dalawa ang manor ng pamilya. Bago pa man makakatok si Hyunbo, humabol si Yumin Hai at ang kanyang grupo na hinihingal. Habang kumakatok, kinabahan si Hyunbo dahil sa ganito kalaking manor, wala ni isang bantay. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan. Isang matipunong lalaki ang lumabas. Nang makita siya, agad na naisip ni Shin Hayong-woo si Eokoji. Hindi maikakaila ang pagkakahawig nila. Sabihin niyo ang inyong pakay. Hindi kami tumatanggap ng bisita, malamig na sabi ng lalaki. Hindi kami naparito bilang bisita, sagot ni Hyunbo. Kilala niyo ba ang isang nagngangalang Eokoji? Nanlamig ang mga mata ng lalaki. Isang nakakawasak na aura ang biglang sumabog. Sino ka para magtanong tungkol kay Eokoji? Naguluhan si Hyunbo, pangalan lang naman yon. Bakit may balak na pumatay? Habang sinasakal siya ng presyon, nakialam si Shin Hayong-woo, tinulak ito pabalik gamit ang mas malakas na enerhiya para protektahan siya. Lalo lang nitong pinagalab ang galit ng lalaki. Hinugot niya ang kanyang espada. Hinahamon mo ba ako? Isang hamak na kargador ang lumalaban sa isang mas malakas na kalaban. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, nagmadaling magpaliwanag si Hyunbo. Kaibigan ko siya at kaibigan din ni Eokoji. Ang pangalan niya ay si Shin Hyan-woo. Nakatira siya sa kabundukan at kulang sa kaalaman sa mundo. Bahagyang nabawasan ang tensyon. Ako si Irakanka. Si Eokoji, pamangkin ko siya na naglaho 10 taon na ang nakalipas. Nakita mo siya. Nasaan siya ngayon? Katahimikan. 10 taon. Pero ang impyernong panahong iyon ay parang kailan lang. Magsalita ka. Utos ni Irakanka. Si Eokoji patay na siya. Sumabog ang galit. Ihinampas ni Irakanka ang kanyang espada pababa kay Shin Hayong-woo. Natigilan si Hayong-bo sa gulat. Nataranta si Yun-woo. Sa sumunod na sandali, tinipon niya ang kanyang enerhiya para makialam. Nang akmang aatake na si Yun-woo, isang malaking kamay ang pumigil sa kanya. Ayos lang ako. Huwag kang makialam. Mukha pa rin siyang nag-aalala. Shin Hayong-woo, ayos ka lang ba talaga? Paano? Posible ba yon? Kasabay nito, natigilan si Irakanka. Nasanggan niya ang talim gamit lamang ang proteksyon na enerhiya at hindi siya gumanti. Talaga bang kaibigan siya ni Eokoji? Isang matinis na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Rakanka, hangal. Paano mo nagagawang tratuhin ang mga bisita ng ganito?
Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na pigilan mo yung init ng ulo mo? Iyon ang Panginoon ng Manor, si Ibay Juan. Mabilis na humingi ng paumanhin si Rakanka. Matapos muling ipaliwanag ni Shin Hayong-woo ang sinapit ni Eokoji. Ibinaba ni Ibay Juan ang kanyang ulo dahil sa konsensya. Kaya totoo pala. Patawarin niyo kami. Pakiusap, pumasok kayo. Samantala, inulit-ulit ni Joe Sholam sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Bakit ginawa iyon ni Hayong-woo opa? Ano ang ibig niyang sabihin? Isang biglaang kaguluhan ang pumutol sa kanyang pag-isip. Anong nangyayari? Isang away. Nasa ibaba ang ating mga tauhan, umiinom. Kumislap ang isang espada at isang lalaki ang bumagsak. Habang gumalaw ang mga escort para tumingin, dumating si Joe Siolam. Lahat kayo, bumalik sa inyong mga silid. Wala rito si Hayong-woo opa. Huwag kayong makisali. Nang umatras na sila, nakahinga siya ng maluwag. Mabuti, hindi tayo ang habol nila. Pero sino sila para pumatay ng hayagan sa isang inn? Hinahamon ninyong atakihin ang Great Heavenly Gate at inaakala ninyong makakatakas kayo. Hindi patatawarin ng pamilyang Dang ang Gyakal Squad ng Hoksol Gang. Ngumisi ang pinuno. Hindi mo ba nakita? Nang makita nila ang ating Hoksol Leopard, nagkalat sila na parang mga takot na aso. Ngayon, naintindihan na ni Joe Sholam. Sila rin ang Hoksol Gang na humabol sa konvoy. Inalok kayo ng aming pinuno na sumuko. Pinili ninyong magsilbi sa pamilyang Dang, kaya walang sinuman sa inyo ang aalis ng buhay. Nagbanggaan ng malakas ang mga espada sa loob ng inn. Kamakailan, ito ang kalagayan sa Sishin. Ang mabilis na lumalawak na Hoksol Gang ay hayagang nakikipag-away sa pamilyang Dang at nilalamon ang mas maliliit na paksyon. Sa pag-asang maiwasan ang gulo, si Jonah Olam ay naghandang paatrasin ang kanyang mga tauhan. Hindi niya namalayan, nakuha na pala niya ang kanilang atensyon. Ang mga pinuno ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Sinong mag-akala na may ganitong ganda na nagtatago sa isang busbusing bahay panuluyan? Hindi nagtagal, nagtipon-tipon ang iba pang mga lalaking natapos sa kanilang laban. Mukhang nagustuhan ni Kuya ang babaeng ito. Bakit hindi ko siya kausapin ng maayos at ihatid sa kanya? Inakbayan ng lalaki si Joe Sholam. Malamang hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa mga tina-target ng Hoksol Gang. Noon din si Joe Olam gumanti. Hinawakan niya ang kanyang pulso, pinilipit, at binaliktad ang hawak. Bumagsak siya sa lupa. Napangisi lang ang pinuno. Akala ko'y isa kang maselang bulaklak. May tinik ka pala. Kung gayon, sino ka ba talaga? Tumayo siya ng tuwid. Panganay na anak na babae ng Joe Manor at pinuno ng Hainam Escort Bureau, si Joe Sholam. Nagtawanan ang Hoksol Gang. Isang maliit na batang babae ang nagpapatakbo ng Hainam Escort Bureau. Nakakabilib. Lalo lang nitong ginagawang mas kawili-wili. Dahil dehado sa bilang, agad siyang nag-isip. Ang pagtakas ang prioridad. Pinaikot niya ang kanyang enerhiya at saka tumakbo. Sa kabilang banda, tinanggap ni Hayong-woo ang paanyaya sa loob. Kung buhay si Kogi, 20 na sana siya ngayong taon. Kasing edad mo? Nang marinig ang kumpirmasyon, napakurap si Hayonbo. 20 pa lang siya. Halos doble ko ang edad niya. Saka nagtanong si Ibay Juan, paano namatay ang COEI ko? Ang Manor ay napuno ng pighati. Tahimik na nagsalita si Hayong-woo. Si Eokogi ang kasama ko, ang pinakamalapit kong kaibigan. Nangako kami na kung sino ang mabuhay ay bibisitahin ang pamilya ng isa. Sa impyernong iyon, walang nakakaalam kung mabubuhay pa sila para makita ang bukas. Sabi niya, kung hindi siya makaligtas, sabihin sa kanyang ama na hindi naging mabuting anak ang kanyang anak. Iyon ang kanyang mga huling salita na namatay siya para iligtas ako. Nagniningning ang mga mata ni Eba Ihuan sa sakit at pagmamalaki. Ang mamatay na pinoprotektahan ang isang kaibigan, ganyan ang anak ko. Nanatili ang alaala ng kanilang pamamaalam. Hindi nila alam na yon na pala ang huli. Habang pinag-iisipan nito, tiningnan ni Eba Ihuan si Xin Hayong-woo. Tiyak na nagtiis din ng paghihirap ang batang ito tulad ni COEI. Dahil sa isipin yon, gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Mula ngayon, anak na kita. Katahimikan. Masasabi kaya ng tahimik na binatang ito ang mga salitang iyon. Katatanggap niya lang ng isang hiwa ng talim sa ulo kanina. Pero nang mahinahong sumagot si Hayong-woo, kung ano ang iutos ni ama, malakas na tumawa si Ibay Juan. Tunay ngang kaibigan ni COEI. Ganyang klase ng diwa. 10 taon na walang anak. Paano ako mananahimik ngayong gabi? Maghanda ng isang salusalo. At sa gayon, napuno ang Manor ng pambihirang pagdiriwang. Sa gitna ng piging, nalaman ni Hyunbo mula kay Erakanka kung ano ang nangyari sa mga nakaraang taon. 10 taon na ang nakalipas nang si Ikogi nawala, ang I-family Manor ay hindi gaanong mahalaga sa katayuan. Dahil desperadong mahanap ang kanyang anak, naglakbay si Ibay Juan sa malalayong lugar. Pero sa kanyang pinakamababang sandali, isang misteryosong master ang lumitaw at itinuro ang martial arts ni Kyomaijia ng buo. Ang pighati ay naging panggatong. Sa pamamagitan ng walang tigil na pagsasanay, sumikat ang Manor. Pero kamakailan lang, nagsimulang agresibong sakupin ng Hoksol Gang ang mga sekta sa buong istasyon na nagdulot ng gulo sa I-family Manor. Palagi kaming nakabantay. Patawarin niyo kami sa pag-aakalang kayo ang Hoksol Gang kanina. Agad na pinag-ugnay ni Hyunbo ang mga pangyayari, ang parehong mga kriminal na tumambang sa kanilang konvoy,
Habang nag-uusap ang iba, may ibang naramdaman si Hayong-woo. Mas mabilis sa inaasahan ang kilos ng babaeng iyon kung hindi siya kikilos agad. Nagpaalam siya kay Iba-ihwan at naglaho sa kanilang paningin. Sa kabilang banda, halos maubos na ang enerhiya ni Jo Sholam nang sa wakas ay maabutan siya ng Hoksolgang. Pinuno ang tawag mo sa sarili mo sa ganyang antas ng kakayahan. Sumuko ka ng tahimik. Nang tatama na sana ang talim ng lalaki, isang di nakikitang bugso ng enerhiya ang sumabog at nagpatalsik sa kanya. Lintik kang bata ka. Anong klaseng enerhiya yon? Noon lang naintindihan ni Jo Sholam na inilipat ni Hayong-woo ang kanyang enerhiya sa kanya. Muling hinugot ng lalaki ang kanyang espada. Mula sa kanyang likuran, sumigaw ang pinuno ng squad, mag-ingat. Huwag mo siyang patayin bago tayo magsaya. Lingid sa kanilang kaalaman, handa na si Jo Sholam sa pinakamasama, walang sandata. Wala na ang kanyang hiniram na enerhiya. Kung hindi maiiwasan ang kahihiyan, sumugod muli ang lalaki. Simulan natin sa iyong damit. Sa halip na umatras, sumugod siya patungo sa talim. Ama, kapatid, patawarin niyo ako sa pagkabigo kung ipaghiganti kayo. Patawarin niyo ang inyong anak sa pagpili ng ganitong kahinaan. Nang malapit na ang dulo ng espada sa kanyang lalamunan, isang figura ang lumitaw sa ere. Mabutit hindi pa ako huli. Sa sandaling nasabat ni Hyunwoo ang atake, sumunod ang kanyang ganting salakay. Nawala ang kalaban sa isang iglap. Isang ulap ng abong usok ang pumuno sa eksena. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Hayong-woo ay tumagos sa hangin. Agad na pinagsisihan ni Jo Sholam ang kanyang kapusukan. Hindi niya inaasahan na sa inaakala niyang huling sandali niya. Ang unang mukha na papasok sa kanyang isipan ay si Hayong-woo. Isang buntong hininga ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang panig. Sayang naman, nawala ang kakaibang enerhiyang nagpoprotekta sa kanya. Naubos na ang kanyang panloob na lakas. Malapit na sana tayo tapos dumating pa ang tangang ito. Matapos marinig ang buong salaysay mula kay Jo Sholam, tahimik na bumuntong hininga si Hyunwoo. Wala nang susunod pa. Hindi pa man nakakasagot si Jo Sholam ng mainip ito. Bata, hindi ka ba natatakot sa Hoksolgang? Pagkasabi ng mga salita, may nakita siya sa mukha ni Hayong-woo na hindi niya pa nakikita dati, galit. Tapos kumilos siya na parang kulob. Bago pa man makakilos ang gang, ilan sa kanila ang bumagsak na patay kung saan sila nakatayo. Tumakbo ang squad leader na kitang-kita sa mukha ang hindi paniniwala. Paano ito posible? Tila nabuhay ang lupa sa ilalim nila. Ang lupa ay umangat na parang isang dragon na sumisibol mula rito. Napatigil si Jo Sholam sa gulat. Kalmadong nagsalita si Sien Hyong-woo. Ito ang ikalawang anyo ng 3 Talents Sword Art. Earth Dragon. Pabalik sa mansyon ng pamilyang ilang araw nang mataas ang tensyon dahil sa hidwaan sa Hoksolgang. Matagal na panahon mula noong naging ganito kasigla ang mansyon. Ngunit kahit sa gitna ng pagdiriwang, isang lalaki ang hindi nagpabaya sa kanyang pagbabantay, si Yo Yun-bok. Mabusisi at mapagkalkula, pinamamahalaan niya ang lahat ng panloob na gawain ng mansyon ng pamilyang Ang pinakagumugulo sa kanya ay ang biglaang pagkawala ni Hyunwoo mula sa piging. Sa panahong anumang oras ay maaaring sumalakay ang Hoksolgang, nagdarao sila ng isang piging at nawala ang bisita sa kalagitnaan nito. Maaari kaya siyang naintindihan ni Iba-ihwan ang hindi binibigkas na hinala. Wala na siyang ipinagkaiba sa sarili kong anak mayon. Hindi na kailangang mag-alala. Gayunpaman, nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Yongbok. Gagawin ng Hoksolgang ang lahat para makamit ang kanilang layunin. Paano kung nagtanim sila ng espiya na sinasamantala ang iyong habag? Hindi ba ito ang perpektong pagkakataon para sumalakay? At tila bilang sagot, dalawang puwersa ng Hoksolgang, ang Black Altar at White Altar, ay papalapit na sa mansyon ng pamilyang Ngayon, papatagin natin ang mansyon ng pamilyang sa lupa. Hindi pa man tapos magsalita ang Black Moon Altar Master nang may umalingaw-ngaw na boses sa tabi ng kanyang tainga. Hindi kayo makakarating sa mansyon ng pamilyang Umikot siya para hanapin kung saan ito nanggaling, ngunit isang malaking kidlat ang tumama at ginawa siyang abo sa isang iglap. Habang kumakalat ang gulat sa mga hanay, dalawang figura ang dahan-dahang lumitaw. Walang sisira sa pagdiriwang ng aking ama. Habang pinapanood si Sien Hyunwoo na sumugod sa labanan, kumurap si Jo Sholam sa pagkalito. Kailan pa nagkaroon ng ama si Hyunwoo? Habang muling ipinakita ni Sien Hyunwoo ang kanyang kapangyarihan, nasaksihan ang eksena ng isang scout na nagpapatrolya sa malapit sa ilalim ng utos ni Yongbok. Para sa kanya, ang anyo ay hindi mukhang tao kundi isang demonyong nagkatawang tao. Nagmadali siyang bumalik sa mansyon ng pamilyang At aking Panginoon, sumalakay ang Black Moon at White Moon Altars, habang natigilan sina Hayong-bo at Yiminhay. Tumango lang si Iba-ihwan. Kaya humantong sa ganito, gusto nila ng huling pagtutuos ngayon. Ibigay niyo sa akin ang aking espada. Ngunit ang mga sumunod na salita ng scout ay nagpatigil sa lahat. Sinasabi mong patay na silang lahat. Pabaliw na tumango ang scout. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Isang demonyo ang pumatay sa kanilang lahat. Habang kinukwestiyon ni Iba-ihwan ng sinabi, isang anino ang dumaan sa kanya. Pabaliw na nagturo ang scout. Sinasabi ko ang totoo. Nariyan lang ang demonyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Iba-ihwan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ngayon isa na akong demonyo. Sige, ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng isang tunay na demonyo.
At hindi yung nasa likod mo, sigaw ng scout. Lumingon si Ibay Juan, at doon nakatayo si Sin Hayong Wu. Nakabalik na ako, ama.